Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog na at naandito tayo ngayon sa event place ng paggaganapan po ng Kalingap Ball and Christmas Party. At syempre meron tayong i-interviewin. Walang iba kung alam nyo na kung sino ang interviewer ng Kalingap, guys. So, panoorin po. Yeah, sa mga supporters po, viewers, sponsor, thank you. Sana po supportan mo ninyo si Kuya Potpot Vlogs. Yun, maraming salamat. Thank you. Hi Charlotte, kumusta? Charlotte of Cebu, no? Hello po mga kalingap! Welcome po sa channel ni Kuya Potpot. Tayo po ay may interview daw. First time ko kasi ako yung nag-i-interview kadalasan ngayon. Ngayon ako na po yung i-interviewin. So I'm so excited. Tingnan po natin kung challenging ba yung mga sagot niya. Okay, sige. Guys, tanungin natin si Charlotte of Cebu. Ma'am Charlotte of Cebu. Tulad ng ito unang katanungan ko siyempre, no, nung pagpunta ng Team Kalingap sa Cebu. Oh yes. Ano yung first impression mo siyempre sa lab team na EDSI nung una mong na-meet sila, no? Sweet po. Wow. Yung nakita ko talaga ay kasi napaka-caring ni Edo kay Beyonce. Like nakasuporta, naka-assist po siya. Lalo na nung binisita nila yung mga tourist spots po sa Cebu, like sa Tops po doon. Nakapag-shoot po sila doon, no? And maganda talaga kasi nga hands-on. Ito po yung masasabi ko, hands-on po si Edo kay Beyonce. Okay, so how about naman nung first time mong pumunta sa masalong-salong sa lugar ni Beyonce? Paano mo siya in-elaborate yung lugar, then paano mo siya kinausap nung una, siyempre with her family? Yung lugar po ni Beyonce ay para sa akin ay malayo po talaga ay. Malayo siya, tapos malapit sa dagat. Yung bahay naman po nila ay hindi po ganun kaganda, no? Para sa akin ha. Ito po yung observation ko. Kaya laking tuwa ko talaga na magkakaroon na ng bahay si Beyonce kung saan magiging komportable po talaga yung pamilya niya. Nung una ko pong napanayam yung parents ni Beyonce, ang dami naman po namin kwentuhan behind the cam. Yun lang po talaga yung una na interview ko sila at in that way po, mas lalo ko talagang hinangaan yung pamilya ni Beyonce. Lalo-lalo na yung mama at papa niya. Kasi nga, pinagsikapan talaga nila na nasabi nga ng mama ni Beyonce na siya daw yung nasasaktan dahil mahirap lang sila. Like, di nila maibigay yung buhay para sa kanilang anak. At ngayon po, si Beyonce ang nagbibigay sa kanila noon. So parang may guilty pa po siya bilang isang parent, bilang isang nanay. Pero nauunawaan po natin, no, kasi nga hindi magiging ganun si Beyonce. Hindi siya magiging mabuting anak kung hindi po dahil sa kanyang mga magulang. So, laking pasalamat po natin sa parents niya. So, nakaka-proud po yung pamilya at lalong-lalo na si Beyonce. Kasi sila po talaga ay nagtutulungan. May nababasa po akong mga komento na bakit daw hinahayaan si Beyonce na magtrabaho para sa pamilya nila. Bakit daw inaalaw nila na si Beyonce na yung mapagod kakakayod para sa pamilya nila. Hindi po totoo yan mga kalingap. Bagkus man ay na-express na po ng parents ni Beyonce na sila nasasaktan din po sa ganong sitwasyon. Pero nga, laking pasalamat na din nila kasi nga kung hindi dahil sa Team Kalingap ay hindi po makilala at magkakaroon ng magandang trabaho. Matatawag naman natin itong trabaho sa murang edad ni Beyonce. Trabaho at saka magandang bahay kung hindi po dahil sa mga taong naging instrumento nito tulad ni Kuya Val Santos Matuba, ni Kalingap Rob, at saka ni Dr. Love. Okay. So, then ito Miss Charlotte of Cebu. Then the next question is, how do you rate ang personality ni Beyonce? I-rate mo siya 1 to 10 and why? Kung ba't yun ang binigay mong rate sa kanya? May mga rating pa, no? Kasi I'm not really into numbers.
Pero nakilala ko talaga si Viancy kasi palagi talaga kaming nakikita, palaging nagkikwentuhan, and malaki din po yung pagbabago niya mga kalingap. So, kung gusto niyo po ng numbers, I think that nasa 8.5 yung personality niya. Bakit 8.5? Kasi may room for improvement pa po kasi yan. We cannot say na perfect na po talaga yung personality o yung pagbabago niya. Wala po kasing ganung klaseng tao na perfect po na to the highest level. Pero pasalamat po natin no kasi napag-alaman ko po na ang daming taong umalalay, sumuporta sa kanya, at yun po ang dahilan kung bakit malaki talaga ang pagbabago ni Viancy, katulad ni Kalingap Edo. Ang laki po na naging parte niya sa buhay ni Viancy kasi naikwento niya po sa interview natin na si Viancy ay sad niyang mahiyain talaga, at totoo po yan. Kaya nga laking gulat ko na lang nung nagkaroon po kami ng interview ay talagang naipadama o naisawalat ni Viancy yung mga tunay niyang nararamdaman sa mga araw na iyon. So, Viancy, go for it, no? Just ipagpatuloy mo lang yan kasi ang laki talaga ng ang laki ng iyong future. And sana kung magbabago ka man ay sa mabuti. At huwag magpapadala, sundin mo lang yun kung ano yung nararamdaman ng puso mo. At huwag kalimutan na makinig sa mga nakakantanda sa iyo. Like yung parents mo at saka yung taong handang umalalay sa iyo. Yun po. Okay, thank you. And then, siyempre, so nakilala mo na siya dahil bilang interviewer at alam kong na-interview siya personally. At ito naman siyempre, may mga girls talks na tinatawag yan, siyempre. How about, meron ba siyang sinishare about, siyempre, alam naman natin na ang EDSA is talagang viral at talagang siyempre kaya nga nababansag ang EDSA is real. How do you naman to explain or paano mo siya may elaborate din uli no na yung siyempre hindi maiwasan girls talk na tinatawag no, may binabanggit pa or there's something secrets na i-share naman itong si Viancy, siyempre balang as ate siyempre na nakakatanda na alam ko na magbibigay ka rin din ng advices tungkol sa mga girl secrets no o girls talks na tinatawag, di ba? So, totoo yan. May ang daming naming kwentuhan behind the cam. And then, naramdaman ko rin na yung treatment ni Viancy sa akin ay bilang isang nakakatandang kapatid, bilang isang ate. And laking pasalamat ko po kasi mga ganong klaseng personality, hindi sila agad nagka-trust. Yun yung sabi niya sa akin. Pili lang talaga yung taong pinagkakatiwalaan niya. And laking pasalamat ko po kasi nasabi niya na I'm one of it, na pinagkakatiwalaan niya. That's So, great. ang dami po naming kwento, but usually po, yung mga girls talk po namin is all about future. Wala po talaga kaming iniisip, wala din akong inaalala sa kanya. Kasi minor de edad pa po siya, di ba? Minor de edad pa po siya, so she needs advices po talaga galing sa nakakantanda sa kanya. And bilang isang ate, yun po talaga yung sabi ko na huwag kang huminto sa pag-aaral. Kung ano man yung kursong gusto mo, kasi gusto niya talagang maging flight attendant, na i-share na niya sa interview yan, kaya lang hindi yata na-upload yun. Sabi niya gusto niya talagang maging flight attendant. And sabi ko, yes, it's okay talaga, bagay sa'yo. Anong nag-usap kami ulit, bigla namang nagbago yung isip niya kung anong kurso ang kukunin niya. So, wala no, yung papelan talaga natin ay magbigay ng advices at kung ano man yung decision ni Viancy, ay susuportahan po natin yan. Pero yun po, nakafocus po talaga tayo sa future, lalo na pag-aaral, kasi sabi ko sa kanya, yung YouTube po ay hindi yan forever. And alam niya yan, nasabi din niya sa akin yan. Hindi forever yung YouTube. Unlike sa edukasyon po, ito po talaga hindi mawawala sa'yo. Pag natapos mo na, dalan-dala mo na yan habang buhay. So, ang ganda po talaga pag may natapos po tayo. So, yun po palagi kong sinasabi sa kanya. Na aral-aral lang. Yung mga bagay, ang daming mga skills na gusto niyang matutunan sa totoo lang mga kalingap. And then sabi ko sa kanya, hindi naman imposible pag ikaw ay willing na mag-aral, pag-aralan mo lang yan, katulad ng pag-i-English at pag-aaral ng ibang lingwahe kasi nga flight attendant yung target niya at bilang isang flight attendant, kailangan din bihasa ka sa mga lingwaheng ito. So ayun, handa naman siya. Ang dami niya talagang gustong gawin sa buhay. So dito lang tayo nakasuporta at nagbibigay ng mga advice sa kanya. Yes, and at siyempre guys, ito alam ko ito pinakahuli na inaabangan ng aking mga viewers, no? Lalo especially ng mga EDSA fans, ng mga EDSA solid supporters. At siyempre, meron ka bang ibubulong? Siyempre. No, guys, no, pakinggan natin si Miss Charlotte of Cebu
kung may ibubulong siya tungkol sa EDSI, siyempre. Alam naman natin, pagdating sa bulungan, EDSI ang number 1. Alam naman natin na isiwalat na yan sa nana ni Beyonce at sa akin din na crush niya si Edo, no? Kung ano man yung relasyon na namamagitan sa kanila, ay wala po tayong karapatan para i-reveal yun dito, no? And then, nakasuporta po tayo. Ang nakakatuwa lang dyan ay si Beyonce, ay ramdam niya ang pagmamahal ni Edo sa kanya. Ang pagsusuporta, pag-aalaga, ramdam niya. At hindi niya isiniwalang bahala po ito, no? Bawat effort ni Edo ay gusto din niyang bigyan ng ano ba, yung anong tawag doon? Susuklian niya. Yeah, susuklian niya. So, yun po yun. Kaya yun din ang dahilan kung bakit umusbong at mas lalong tinangkilik ng lahat ang love team ng EDSI. Kasi nga, yung galawan nila ay hindi lang makatotohanan, totohanan po talaga. Sayang mo na baka ma-slide na naman yung dila ko dito kasi sa mga interview ko ay nasa-slide na ako ay nadadala tayo sa mga usapin ng mga ganito. Sayang mo mga kalingap, no? We are all rooting for them and then ramdam na natin yan kung saan hahantong ang lahat ng ito. So, we are so happy for them talaga. Ako, I'm really happy for Beyonce. But still, minority pa po yung edad niya. Isa lang talaga paalala ko sa kanya bilang ate, she must know her limitations po talaga. No? And then, pag-aaral talaga. Okay na isabay yung pag-ibig. No? Masarap ang ganun kasi may inspiration ka. Pero, wag talagang isawalang bahala yung pag-aaral. Lalo na nakausap nila yung teacher, na nabibehind siya kung minsan dahil nga sa mga events. So, ayun. Aral-aral talaga. Kaya mo yan, Beyonce. Nandito lang kami para sa'yo. Ayun. Ayun, guys, at thank you, no, Miss Charlotte, sa pag-interview sa kanya, guys. Sa mga hindi pa pala nakasupport na EDSI supporters na nakasupport sa aking channel, guys, please support Charlotte of Cebu. At syempre, lagi nating abangan ang kanyang mga interviews, fast talks, Yes, totoo po yan. Kabang-abang yan mga kalingap, no? Lahat po ng love team ay welcome po sa ating channel kasi tayo lang po yung nataas ng interviewer, no? Yun po yung task natin. So, wala po tayong pinipili na love team. Lahat po sila mahal natin kasi nga, we are as one, we are family. So, marami pong talagang salamat sa lahat ng mga EDSI fans, supporters and sponsors po, no, na nag-subscribe sa aking channel. Aking tulong din po sa akin yan. And maraming salamat sa walang sawang pagmamahal niyo sa kanila. Dahil po sa inyo ay talagang nagbago yung buhay nila. Lalong-lalo na po kay Beyonce kasi alam naman po natin yung nakaraan niya, yung mahirap na buhay na mayroon siya noon. Hindi lang po si Beyonce, pati na din po sa pamilya. Naway hindi po kayo magsawang sumuporta at magmahal sa kanila mga kalingap. So, ayun po. Ayan, guys, thank you. Then, thank you, Miss Charlotte. And You're welcome! thank you. There's a vlogger named Kuya Pot, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Pot, he's the one we adore, bring smiles, he's got so much more. In this crazy world, he is a ray